ang pwede lang maging exception sa tingin ko is kapag pumapayag yung may-ari ng bangko, ng bank account na ilabas yung impormasyon, 'di ba? Eh dito nag-warning pa kami nung April 16 sa AMLAC na wag kang maglalabas ng impormasyon kung ikaw ay hingan ng impormasyon ng House Committee on Justice. Dahil nga, bawal sa batas na maglabas ka ng impormasyon. At pangalawa, sinasabi namin na wala namang kapangyarihan ng Committee on Justice kay Attorney Carpio kasi hindi naman siya parte ng impeachment proceeding. Siya ay individual na tao, private citizen, na hindi naman siya politiko. So, bakit iniusisa ang kanyang bank accounts na hindi naman siya subject to impeachment? May nakwento po ba ang kliyente ninyo hinggil po dito sa trabaho na sana ng Justice Committee? Di ba po ang trabaho ay tukuyin lang kung may probable cause at ang trial proper mismo ay sa Senado? May comment po ba siya, sir, doon sa mga pagdinig kamakailan na parang, yun nga, yung sinasabing mini trial, attorney? Ayaw na sana namin mag-comment dyan ano, sa proceedings na yan kasi nga unang-una, Mm. hindi naman na parte ng impeachment si Attorney Carpio at meron din naman sariling abogado si VP Sara para sagutin yan. Pero ang narinig ko sa mga press release ng mga abogado ni VP Sara at tulad ni Attorney Mike Powa, I think they're very eager no to face the impeachment complaint pag nasa Senado na. No? Opo. Sir, saan papasok dito yung consent? Sa paglalabas po ng bank records o yung pinalabas na impormasyon ng AMLAC? Eh, well, siyempre, yun ang sasabi namin na ang pwede lang maging exception sa tingin ko is kapag pumapayag yung may-ari ng bangko, ng bank account na ilabas yung impormasyon. 'Di ba? Eh dito nag-warning pa kami nung April 16 sa AMLAC na wag kang maglalabas ng impormasyon kung ikaw ay hingan ng impormasyon ng House Committee on Justice dahil nga bawal sa batas na maglabas ka ng impormasyon. At pangalawa, sinasabi namin na wala namang kapangyarihan ng Committee on Justice kay Attorney Carpio kasi hindi naman siya parte ng impeachment proceeding. Siya ay individual na tao, private citizen, na hindi naman siya politiko. So, bakit iniusisa ang kanyang bank accounts na hindi naman siya subject to impeachment? Opo. Tsaka, attorney, maraming nagko-comment na parang bend the law yung nangyayari. Nauuso itong termino na ito, attorney. Bend the law. Ayun nga, sinasabi namin na malinaw naman po yung batas, di ba? So kung may gusto kang ipalabas na impormasyon, may gusto kang kunin na impormasyon, sundin lang natin ang legal na pamaraan. Pwede naman yan, meron naman sa batas yan kung paano kumuha ng legal na pamaraan ng mga bank information. Di ba? So, andyan na yung batas eh. Kaya nga andyan yung batas para sundin natin, para hindi magkagulo, para hindi walang nag-aaway-away. Di ba? Eh kung hindi mo susundin ang batas, eh talagang magkakaroon ng problema. Talagang may magpapile ng reklamo, hinaing kasi hindi mo sinunod ang batas. Di ba? Nakakalungkot eh kasi alam mo na, dapat sana ang Kongreso natin na siya mismo ang gumawa ng batas, 'di ba? Dapat sila mismo ang unang, 'di ba, sumunod sa batas. Malinaw naman sa Section 8A, 'di ba, na in any manner hindi pwede maglabas ng impormasyon ang AMLAC. Opo, sir. Ito ay katanungan po ng mga kritikal kay Attorney Man Scarpio at kay Vice President Sara Duterte. Sabi dito, why not itong mga inyo pong mga pahayag at komento, why not daw hindi dalhin sa House Committee on Justice, doon daw sagutin? Anong comment dyan, sir, ng inyo pong kampo? Eh, 'di ba, hindi naman si Attorney Carpio, hindi naman siya yung subject ng impeachment, 'di ba? Kasi hindi naman siya impeachable officer, hindi naman siya politiko.
So bakit siya pupunta ron para magsalita, para i-refute yung mga allegations na to? Insofar as kay BP Sara, I think her lawyers also has their own legal position. Bakit ayaw nila mag-appear? Dahil kina-question yata nila yung jurisdiction ng House Committee on Justice at saka yung proseso kung dapat ba talagang na tuloy pa rin ang impeachment complaint dahil nga yung first two complaint ay na-dismiss, di ba? So meron ganong aspeto na legal na I think nasa Supreme Court na, no? So basta kay Attorney Carpio, bakit naman siya pupunta ron, di ba? Bakit niya ipipilit ang sarili niya sa isang proseso na hindi naman siya parte? Yun nga sinasabi namin. Private individual siya, hindi naman siya impeachable officer, hindi siya politiko. So bakit siya pilit na sinasama sa impeachment proceedings? Opo, attorney, ano po ang mensahe nyo sa taong bayan? Lalo pat maganda yung tinuran mo kanina, sir. Lumalaban ho kayo, hindi lang po para sa panig na Attorney Mans, kundi para sa panig po ng lahat ng mga Pilipinong account holder o may bank accounts na pwede pala o national TV pa, iboyang-yang yung mga impormasyon na dapat sana ay sealed o secretly lang sa mga bangko lang dapat at sa account holder. Yun ang sabi namin, MJ, kung kayo po ang nasa sitwasyon ni Attorney Carpio na pwede palang ilantad ng lahat ng inyong banking transactions, no? Mula sa umpisa hanggang sa dulo, di ba? Hindi ba kayo magrereklamo, di ba? At sinasabi nila, ano daw, na kasi may impeachment, di ba? So kaya nilang gawin na kumuha ng impormasyon. Meron pong hangganan ang pagkuha ng mga impormasyon. Dapat po legal, 'di ba? Kasi kung may akusasyon ka, hindi ibig sabihin noon pwede ka nang gumawa ng illegal. Na pwede ka nang isang tabi mo na wag mong sundan ang batas. So kaya nga po merong batas para magkaroon po tayo ng rule of law. Yun po yung rule of law na sundin mo ang batas, kung may reklamo ka, sundin mo ang batas, kung paano mo kumuha ng impormasyon, kung paano mo kumuha ng ebidensya, para legal. Legal lahat. Kasi nga, meron sinasabi sa batas na you have to prove your case in the legal way and observing due process. Di ba? So, hindi porket may akusasyon ka sa isang tao, pwede mo nang gumawa ng illegal para lang mapatunayan ang inyong akusasyon, di ba? Ilagay mo sarili nyo, kayo may akusasyon, nakusa kayong may ginawa na hindi tama, di ba? Gusto nyo ba na patunayan yan kahit na anong pamaraan, biski na illegal? Di ba? Yun ang sinasabi na Attorney Mans Carpio na you have to follow the law. We have to follow the law. Diba? Kaya kami batas yan para sa lahat. Hindi lang para sa amin, hindi lang para sa inyo, para sa kanila. Ang batas, para sa lahat. Pantay-pantay dapat. Opo, sir, may mensahe rin po ba kayo sa House Justice Committee? Hindi pa po tapos ang kanilang mga pagdinig. Baka po madagdagan po ang mga opsyon na pwedeng gawin po ni Attorney Mans Carpio. Well, I think marami na pong abogado sa House Committee on Justice. Mm. And I think and I hope that they will revisit, no? They will read the law and then apply the law in accordance with their actions sa Wednesday.